Ang pag-usapan naman natin ngayon guys, no, tungkol naman sa courage or in Tagalog, lakas ng loob, no? Bakit nga ba mahalaga na bawat isa sa atin ay mayroon tayong courage, no? Alam naman natin guys na bilang isang tao, no, hindi tayo pinanganak na may courage tayo kaagad or may tapang tayo kaagad, no? Walang ganun, no? Sino ba sa atin ang pinanganak tayo na pagkapanganak sa atin ay taglay-taglay na natin itong courage na ito? Walang ganun, no? Kung mayroon man, sana all, di ba? Pero alam ko, no, walang ganun, no, kasi ang courage na ito guys, no, para siyang muscle, no, tinatawag siyang muscle kasi ang courage na ito ay nabibuild siya paunti-unti sa pamamagitan ng consistent na pagpapractice natin or consistent na paggawa natin ng action, no, doon natin nabubuo yung courage na ito, no. Kumbaga, nakukuha siya sa practice, no, na-achieve siya, na-accomplish natin siya sa pamamagitan ng consistent na pagpapractice natin. Katulad na lang ng muscle, di ba? Ang isang lalaki or ang isang tao, hindi naman agad-agad na magkakaroon ng muscle yan, no? Nabibuild ang muscle sa pamamagitan ng pag-i-exercise, no? Sa pamamagitan ng pag-weightlifting or pagbubuhat ng mabigat or sa pamamagitan ng pag-push up, sa pamamagitan ng pag-i-squat or sa pamamagitan ng paggamit nila ng mga machine para pampalaki ng muscle, no? So, hindi siya agad-agad na na-achieve yung muscle na yan, katulad din sa courage, no? Kumbaga, hindi instant na magtaglay tayo kaagad ng courage na to, nakadepende na rin sa atin, no? So, aminin na natin na tayo talaga ay may kanya-kanyang takot tayo. Kahit na courageous tayo or may courage tayo, hindi ibig sabihin na wala na tayong takot, no? Kasi bawat isa sa atin, mayroon talaga tayong mga kinakatakutan, no? Kasi bahagi na talaga sa buhay natin bilang isang tao. Talaga natin maiaalis na may mga bagay talaga na kinakatakutan tayo, may mga bagay talaga na iniiwasan natin gawin kasi nga takot tayo, no? Ayaw natin na pagdaanan yung mga bagay na yun na kinakatakutan natin, no? Pero dapat nga ba nating iwasan yung mga kinakatakutan natin, no? Hindi tayo magkakaroon ng courage kapag iniwasan natin yung mga bagay na kinakatakutan natin, no? Mahalaga ang courage na ito, unang na talaga dyan para magkaroon tayo ng personal growth. Kasi kapag wala kang courage, hindi ka magkaroon ng lakas ng loob para umalis ka sa comfort zone mo, mag-aral ka ng panibagong bagay, para magkaroon ka ng personal growth, no? So, kailangan ng courage para lumago ka bilang isang tao. At saka guys, no? Pangalawa naman, kailangan ng courage para ma-overcome natin yung takot natin, no? Kumbaga, kailangan ng courage para kung ano man yung kinakatakutan natin, harapin natin yung takot natin, para mapagtagumpayan natin, no? Personally, ako may sarili din akong takot, no? Naalala ko nung teenager pa ako, parang 17 years old ako noon. Nag-aaral ako ng college, no? So bali yung school na pinapasukan ko, medyo malayo siya sa bayan namin, no? Parang pangatlong bayan pa siya mula sa bayan namin. Tapos hindi pa mismong bayan ako nakatira kasi sa baryo kami, parang bundok na kami mula bayan. Sasakay pa kami, no, or lalakad pa kami papunta sa amin. Mula bayan, 3.5 kilometers pa yung bahay namin. So, bali, ang pinapasukan ko mula bayan, pangatlong bayan pa, bibiyahe pa, medyo malayo-layo, no? At saka ang schedule ko noon ay laging panghapon kasi yung building na ginagamit ng college ay building siya ng high school, no? Parang saling pusa lang kami, parang lang kami doon, no? Singit lang kami, no? So, wala kaming choice kung hindi ang schedule namin panghapon kasi priority ang high school, no? Ang mga high school, syempre pang umaga sila hanggang tanghali. Kami naman hapon, gabi na yung labas namin, parang alas 7 na ng gabi yung labas namin. Tapos bibiyahe pa, di ba? Mag-aabang ka pa ng sasakyan. Hindi agad-agad may sasakyan, no? Kasi alam niyo na probinsya, hindi naman ganun karami yung mga jeep na dumadaan. Mag-aabang ka pa ng sasakyan, tapos bibiyahe pa. Medyo malayo-layo pa, no? Tapos pagdating ko naman sa bayan, may sundo naman ako kasi yung tatay ko may motor siya, no? Bumibiyahe ng habal yung tatay ko, so sinusundo niya ako, no? Sa gabi pagdating ko sa bayan. Pero may mga time talaga, may mga senaryo na yung tatay ko, hindi siya available kasi may mga arkila siya. Yung arkila niya, minsan umaabot ng magdamag, umaabot ng madaling araw. So, mapipilitan ako maglakad mula bayan hanggang sa amin, no? Kasi unang-una, wala nang bumibiyahe ng mga sasakyan, wala nang motor kasi gabi na, wala nang pasahero pag probinsya. Pag gabi na, nasa bahay na yung mga tao, no? Wala nang mga pasahero, no? Kaya mga motor, gumigrahe na rin sila.
Kaya mapipilitan ako maglakad mula sa bayan hanggang sa amin, no? Imagine nyo pa lang, 3.5 kilometro lalakarin ko, tapos mayroon pa yung daanan sa amin na matarik siya na daan, tapos walang katao-tao, no? As in talaga yung mula sa baba hanggang doon sa taas, wala talagang bahay, walang tao. Tapos alam nyo na kapag probinsya guys, no, hindi uso ang mga street lights doon. Kaya kapag walang buwan, madilim talaga. Maging maliwanag lang ang daan kapag may buwan. Tapos balibalita pa na yung daanan na yun na matarik, may mga lumalabas daw na white lady or may nagpapakita na sobrang laking aso or sobrang laking pusa sa daanan na yun, no? So ako naman, kasi nga wala akong choice, no? Natakot ako. Pagdaan ko sa daan na yon, grabe talaga, sa baba pa lang ang kabog ng dibdib ko, no? Kasi kung ano-ano nang pumapasok sa utak ko, negative ang pumapasok sa utak ko, no? Pero mas pinili kong harapin yung takot ko kasi wala naman akong choice kung kailangan kong dumaan, kasi kung hindi, doon ako matutulog sa kalsada, di ba? Mas lalong nakakatakot. Doon ako sa kalsada matulog, kailangan ko makauwi sa bahay. Hindi naman uso ang cellphone dati. Buti kung may cellphone sana, kasi iti-text mo lang yung mga kasamahan mo sa bahay na magpapasundo ka, pero walang ganun sa panahon namin noon, no? So, nilakasan ko yung loob ko mula baba hanggang taas, no? Talagang tinatakbo ko yan hanggang doon sa taas. Hindi ko na iniinda yung pagod ko, basta ang halaga sa akin marating ko yung taas na yun, no? So pagdating ko sa taas, no, yung hininga ko, no, abot-abot yung hininga ko, naghahalo yung pakiramdam ko, takot at saka yung pagod na naramdaman ko, no? Pero nagpasalamat na lang ako dahil naharap ko kung ano man yung takot ko, na overcome ko, di ba? Na nagawa kong dumaan kahit na ganun man katindi yung takot na nararamdaman ko, no? Pero nilabanan ko yung takot ko, narating ko pa rin yung kapatagan, yung nakarating ako sa taas, no? Tapos noong na-overcome ko na yun, no? Yung may mga sumunod na pagkakataon pa na nangyari sa akin yun, no? Hindi na ganun kalaki yung takot ko, no? Hindi na katulad nung first time na dinanas ko siya, no? Kasi nga na-overcome ko na, kumbaga naharap ko na yung takot ko. Kaya nung sumunod na mga ayugto ng buhay ko na naranasan ko na naman yon, hindi na ganun kalaki ang takot ko. Takot pa rin ako, pero nabawasan na kasi nga na-overcome ko na yung takot ko, no? At saka sa pagiging gwardiya ko, napakarami talaga ng pangyayari sa buhay ko na nakakatakot, pero naging proud ako kasi na-overcome ko, kumbaga napagtagumpayan ko siya, no? Naharap ko kung ano man yung takot ko. Unang na-experience ko, no? Nung nagwardya ako, may kasamahan kami sa trabaho, no, babae siya, papasok siya ng work, no, umaga yun, biyahe kasi niya malayo siya, parang Quezon City siya nakatira, no, tapos Paranaque kami pumapasok. Pagbaba niya ng bus, tatawid siya sa may pedestrian lane, no, pero hindi niya napansin yung stoplight na go na pala, time na ng mga sasakyan para mag-go sila, pero siya tumawid siya, no. To ang nangyari sa kanya, nasagasaan siya ng bus, no, kasi hindi siya nakita ng driver, kasi nga hindi naman nakalain ng driver na may tatawid, kasi nga go na nga So kami nandoon kami sa sa duty, may pumunta doon sa pinapasukan namin, tapos ibinalita nga na yung kasama daw namin nasagasaan. Tapos yung OIC namin naghanap ng kung sino yung pwedeng sumama, kasi may ambulansya na, no, nag-aantay, no. Kailangan na lang na makakasama kasi nga malayo yung niya, yung bahay niya, hindi naman agad-agad makarating yung mga kamag-anak niya kasi nga bibiyahe pa, napakalayo. Kailangan ng makakasama. So ngayon, yung mga kasama ko ayaw nila kasi nga takot sila, no? So parang ako yung huling option nila kasi malayo yung duty ko, nasa receiving area ako, pinuntahan ako ng OIC na samahan ko daw. Ako naman, takot din ako, no? Syempre, sino ba namang hindi matatakot? Isipin mo pa lang, nasagasaan ng bus. Ang iniisip ko, ang tumatakbo sa utak ko, labas yung mga laman loob niya or di kaya labas yung bitukan niya, kasi syempre bus yun, ang laki-laki yun, mabigat yun kapag nagulungan siya ng bus, di ba, pisat siya. Yun talaga ang nasa isip ko, no. Takot man ako pero naawa ako sa kanya, kaya ang ginawa ko, no, umuo ako, no, pumayag ako na ako yung kasama niya, dalhin siya sa ospital, ako yung sasama kasi nga wala namang iba, wala namang naglakas loob, kaya ang ginawa ko, nilakasan ko na lang yung loob ko, no. Sumama ako, umuo ako, no. So pagdating ko doon sa area kung saan siya nasagasaan, nandoon na siya sa loob ng ambulance, no. So bago ako umakyat ng ambulance, grabe talaga yung kaba ng dibdib ko na hindi ko talaga maintindihan dahil nga takot ako. Pero kailangan ko namang umakyat para makaalis na kami. Pagdating ko sa taas, salamat naman sa Diyos kasi kung ano yung in-expect ng utak ko na nangyari sa kanya, hindi naman ganun, no. Duguan siya, oo, syempre nagasagasaan siya, duguan siya, no, may mga dugo siya, pero hindi naman labas yung bituka niya, no. Nagpasalamat na lang ako na hindi ganun yung makikita ko kasi baka mamaya nauna pa akong nahimatay sa kanya, no, kapag nakita ko yung ganung mga senaryo, no. So ngayon, pagdating namin sa hospital, kasi
pinasok siya sa emergency room, kailangan ng assistance ng babae kasi mga lalaki yung nag-assist sa kanya, no? Kasi nga, kailangan niyang, hindi ko alam kung anong tawag doon, X-ray or CT scan or MRI, ano bang tawag doon sa examination nila, basta kailangan ng assistance ng babae kasi tanggalin yung bra niya, tapos yung pantalon niya kailangan bababa ko, kailangan babae ang mag-assist kasi nga mga lalaki sila, so nilakasan ko na lang yung loob ko, no? Ang natatakot ako baka mamaya pag angat ko doon sa likod niya ay naglasog-lasog pala yung mga buto-buto niya, no? Yun ang iniisip ko, no? Pero hindi naman, no? May mga pilay-pilay lang siya, may mga fracture lang talaga yung buto niya, pero hindi naman ganun katindi, no? So, doon pa lang, no? Napakasaya ko dahil kahit takot ako, di ba? Wala nang kasing saya, guys, no? Kung kahit na alam mo talaga sa sarili mo na takot kang gawin yung mga bagay na yun, pero yung feeling na na-overcome mo siya, na pagtagumpayan mo yung takot mo, hinarap mo yung takot mo, di ba? Parang accomplishment sa'yo yun, no? Wala nang kasing sarap sa feeling na napagtagumpayan mo, na na-accomplish mo, or naharap mo kung ano man yung mga takot mo, di ba? Parang naging proud ako sa sarili ko na hindi ko naman akalain na makayanan ko yun, na, pero nagawa ko siya, no? Kaya nasa atin naman yun, no? Kung tayo magpaalipin tayo sa takot natin, talagang maalipin tayo sa takot natin, no? Pero kailangan talaga nating harapin yung takot natin para mapagtagumpayan natin, no? At saka isa pang experience ko na takot din ako pero napagtagumpayan ko, no? Noong nagwardya ako. So bali na-promote ako sa pagiging security ko kasi ang tagal ko na rin sa company, no? So ginawa akong SIC sa gabi. Ako yung napili nila para gawing shift in charge officer ng mga guard sa gabi. One time, nag-away yung mga tao ko, yung isa outgoing na, yung isa naka-duty pa. Doon sa locker nangyari, tapos noong nag-away sila, syempre, tatawagan yung officer kasi yung officer ang in charge, di ba? So ngayon, pumunta ako kasi wala naman akong choice eh, di ba? Takot ako, oo, syempre takot ako, no? May mga baril yung mga tao ko eh. Takot ako pero wala akong choice kasi tinanggap ko yung responsibility na yon, pinanindigan ko, di ba? Pinanindigan ko sa sarili ko kasi alam ko responsibilidad ko yun, no? Kailangan kong gawin, no? Pagdating ko sa locker, nagsisigawan silang dalawa, no? Tapos yung outgoing na guard na yun, bumubunot na siya ng ano, no? Baril, no? Kasi barilin niya yung kaaway niya, no? Buti na lang taga, napakalakas ng loob ko para disarmahan ko siya, no? Nung yung binunot niya na baril, no? Naagaw ko sa kamay niya. Naagaw ko talaga sa kamay niya yung baril niya na hindi ko alam kung paano ko ginawa. Yun ang na-experience ko, no, na kung tutuusin, kung hindi lang yun nalagay sa sitwasyon ko na gano'n, hindi ko kayang gawin yun. Pero dahil kasi, syempre, officer ako noon, alam ko ang responsibilidad ko na kailangan talagang gawin ko yun para maiwasan na mangyari yung pagbabarilan nila. Kasi kapag nangyari, nanadaig ako ng takot ko, hindi ko ginawa na disarmahan or gawin yung baril ng tao na bumunot na yon, maaaring mabaril niya yung isang kasamahan namin, no? Madadamay ako kasi ako nga yung in charge, ako yung officer sa gabi na yun, no? Tapos isa pang nangyari sa akin naman, nasa employees entrance kami naka-assign, no? Puro kami mga babae, dalawang babae. Nag-away din yung isang kasamahan ko, tapos yung internal security, no? Parang mga civilian security sila, no? Pero yung civilian na security na yon, police siya, no? Pero habang nag-aantay siya ng resulta noong exam niya kasi nag-apply na siya ng pagiging police, wala pang resulta, nag-aantay lang siya ng resulta, no? Pumasok muna siya pansamantalang sa internal security, naging kaaway niya yung isang kasamahan ko na may hawak na shotgun, no? Nag-away sila doon sa area namin. Buti na lang talagang nilakasan ko yung loob ko para awatin sila, para hindi na sila umabot doon sa, magpang-abot pa sila doon sa area namin, no? Napaghiwalay ko sila, yung isa pinalabas ko, yung isa pinapasok ko, kaya naiwasan kung ano man yung posibleng mangyari, no? Kaya kailangan talaga kung may takot man tayo, no, haharapin natin yung takot natin para mapagtagumpayan natin at para hindi tayo magiging alipin ng takot natin, no? Hindi naman ibig sabihin na may courage ka or may lakas ng loob ka or matapang ka ay wala ka ng takot, no? Kasi tulad nga ng sinabi ko, may kanya-kanya nga tayong takot sa sarili natin, pero ang mahalaga na lang doon kung paano natin harapin yung takot natin, kung paano tayo gumawa ng aksyon para mapagtagumpayan natin yung takot natin, guys, no? Isa pang kahalagahan kung bakit kailangan natin ng lakas ng loob, guys, no? Kailangan natin ng lakas ng loob para makamit natin kung ano man yung mga goals natin sa buhay natin, kung ano man yung mga pangarap natin sa buhay natin. Kasi pag wala tayong courage, no, hindi tayo magkaroon ng lakas ng loob para mag-step up tayo kung ano man yung gusto nating gawin, kung ano man yung gusto nating abutin, di ba? Hindi tayo magkaroon ng lakas ng loob na lumabas tayo sa comfort zone natin at
mag-aral tayo ng mga panibagong bagay or mag-umpisa tayo ng mga panibagong bagay sa sarili natin, no? Kung walang courage, hindi natin magagawa yun, no? Kasi mapanghinaan tayo ng loob, no? Madadaig tayo ng takot natin, no? At saka, isa pa sa kahalagahan kung bakit kailangan natin ng courage, no? Para kapag meron mang mga mahihirap na sitwasyon sa buhay natin, halimbawa dumadanas man tayo ng mga hardships, man yung mga tribulations na nararanasan natin sa buhay natin, para magkaroon tayo ng lakas loob para harapin natin kung ano man yung mga mahihirap na sitwasyon sa buhay natin, no? At magawa natin ng solusyon, makapag-take action tayo, no? Kung makagawa tayo ng paraan kung paano natin malunasan, kung paano natin ma-solve or paano natin malampasan kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, no? Kailangan natin ng courage, no? At saka isa pa, kailangan din natin ng courage para maka-inspire tayo sa kapwa natin na walang mga lakas ng loob, no? Or walang tapang na mag-umpisa ng panibagong bagay, walang tapang na harapin kung ano man yung mga kinakatakutan nila, no? Kasi kung tayo, courageous tayo, pwede nating ma-inspire, pwede nating ma-motivate yung mga ibang tao na walang courage, no? Yan ang kahalagahan ng courage, no? At saka, mahalaga din ang courage na ito para ma-develop natin yung self-confidence natin, ma-develop natin yung resilience natin, no? Kasi sa pamamagitan ng kung tayo man ay dumadanas nga tayo ng mga challenges, mga problema, or kung ano man ya ang mahihirap na sitwasyon sa buhay natin, kapag tayo may courage tayo na harapin or mapagtagumpayan natin itong sitwasyon na ito, maging matatag tayo or magkaroon tayo ng self-confidence para sa susunod na makakaranas na naman tayo ng parehas na sitwasyon, mas magiging magaling na tayo, mas magiging madali na lang sa atin, no? Kasi napagtagumpayan na natin siya, no? Kumbaga na-overcome na natin siya minsan. Wala nang imposible na hindi natin siya ma-overcome uli, no? Kaya yan ang kahalagahan, no? At saka mahalaga din ang courage na to. Halimbawa, tayo ay mga leader sa mga leader ng community natin, leader ng barangay natin, leader ng bansa natin, di ba? Mahalaga ang courage na to kasi syempre kapag mga leader yan, may mga tough decisions yan silang ginagawa sa pagiging leader nila, no? So mahalaga ang courage para makagawa sila ng mga decisions at saka mahalaga din ang courage sa mga leader para maka-inspire sila ng kapwa nila, no? So yun ang kahalagahan ng courage, guys, no? At saka paano nga ba tayo maging courageous, no? Paano nga ba tayo maging matapang para sa atin na mga tao na walang lakas ng loob or walang tapang na gawin yung mga bagay na kinakatakutan natin, no? Ano nga ba ang dapat natin gawin para ma-overcome natin or magiging courageous tayo or magiging matapang tayo? Ang number one natin gawin, kailangan nating harapin kung ano yung mga takot natin tulad ng sinabi ko. Para maging courageous tayo, para maging matapang tayo, ang dapat nating gawin ay kailangan nating harapin kung ano yung mga takot natin sa buhay, no? Alamin natin kung bakit tayo natatakot, no? Para alam natin kung anong aksyon ang dapat nating gawin para mapagtagumpayan natin itong takot na ito, no? At saka, huwag tayong mahiya, di ba? Kalip na iwasan natin yung mga pangyayari or kung anong mga bagay man yung kinakatakutan natin. Ang gagawin natin, i-challenge natin yung sarili natin, ilagay natin yung sitwasyon natin doon sa kinakatakutan natin para ma-overcome natin, no? Para maharap natin kung ano man yung takot natin. Kasi tulad nga ng halimbawa na binigay ko sa inyo, no? Na ako din, may sarili din akong takot, pero dahil nga nangyari sa akin yung mga kinakatakutan ko, kaya na-overcome ko siya, no? Naharap ko kung ano yung mga kinakatakutan ko. Kaya dapat din kung tayo takot man, ilagay natin yung sitwasyon natin doon para wala talaga tayong choice kung di harapin natin kung ano yung kinakatakutan natin at para mapagtagumpayan natin ito, no? Rebuke natin, no? Alisin natin itong mga negative thoughts na ito na bigla-bigla na lang pumapasok sa isip natin na pwede pang gumatong sa kung ano man yung kinakatakutan natin sa buhay, no? At saka pangalawa, guys, ay kailangan natin mag-practice ng positive self-talk sa sarili natin. Palitan natin yung mga negative thoughts natin ng positive thoughts, no? At saka kung halimbawa man may mga accomplishment tayo sa buhay natin, may mga na-achieve man tayo sa buhay natin, mag-celebrate tayo, no? Kasi yung mga bagay na na-achieve natin, kung ano man yan, hindi natin ma-achieve yan kung wala tayong courage, no? Ibig sabihin, natutunan nyo na yung courage kapag may mga achievement na kayo, may mga accomplishment na kayo sa buhay nyo, nagtataglay na kayo nitong courage, no? Kaya dapat i-celebrate natin itong mga ganitong pangyayari sa buhay natin, no? At saka, pangatlo namang gagawin natin ay i-embrace natin itong mga hamon sa buhay natin at mag-take tayo ng action, no? Yung bagang challenge natin yung sarili natin na
lumabas tayo sa comfort zone natin, mag-take tayo ng risk at mag-umpisa tayo ng mga panibagong bagay sa buhay natin, no, na pwedeng maghatid sa atin ng tagumpay, di ba? Pang-apat naman ay buuhin natin itong courage na ito na bilang habit na lang sa atin, no, para gawin nating daily practice sa buhay natin, no, na i-develop natin yung courage natin ng paunti-unti, di ba? Hindi man siya agaran kasi tulad ng sinabi ko, hindi instant ang pagkakaroon ng courage, hindi naman yung pinanganak ka, pinanagtataglay ka na ng courage, no, pero pwede mo siyang palakasin yung courage mo, pwede mo siyang i-improve or pwede mo siyang i-develop ng paunti-unti sa pamamagitan ng pagpapractice mo araw-araw, praktisin mo siya araw-araw, no, hanggang sa mabuo mo na siya katagalan, no. Yun ang dapat nating gawin, guys, no. Kasi kapag tayo ay magpapaalipin sa takot natin, no, hindi tayo magkaroon ng courage. Anong sabi sa Bible? Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Sinabi nga dito sa Bible na si God ay hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot, kung hindi ang ibinigay niya sa atin. Binigyan tayo ng kapangyarihan na kapag nakaramdaman tayo ng takot, i-rebuke natin itong takot na ito, no? Palayasin natin itong takot na ito, no? Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Christ, at saka binigyan tayo ng sound mind para makapag-isip tayo ng matino kung ano ang mga techniques at strategy na gagawin natin para mapagtagumpayan natin itong takot natin, no? Para maharap natin ang mga bagay o mga pangyayari na kinakatakutan natin sa buhay natin, no? At saka, sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Diba? Advice nga sa atin dito ni Apostol Paul, no, na para sa atin na mga kapatid sa pananampalataya, dapat ay maging matatag tayo, at saka huwag daw nating hayaan na may makamove sa atin, no, or may makapigil sa atin, or ano man yung purpose natin sa mundong ito, no. Kung tayo man gumagawa tayo ng mga kingdom works ni God, ibigay natin yung todo, di ba? Itudo na natin, no, kung ano yung mga nalalaman natin, kung ano mang wisdom meron tayo para makatulong tayo sa kapwa natin, makapag-share tayo ng mga salita ng Diyos, makapag-preach tayo sa kapwa natin, makapag-share tayo ng gospel sa kapwa natin, no. Gawin natin, itudo na natin, di ba? Ibigay na natin yung buong kakayahan natin para makatulong tayo sa kapwa natin, kasi alam naman natin na kapag ginawa natin yan, ang gawain natin na ito ay hindi malagay sa walang kabuluhan, no? Hindi, kasi alam naman natin na kapag ginawa natin yon ay parang nag-iipon tayo ng treasure doon sa heaven, no? Alam naman natin na ang mga tao na gumagawa ng kingdom works ni God ay may reward na nag-aantay sa atin, no? Yung reward na promise ni God sa atin na magkaroon tayo ng eternal life someday at ma-inherit natin yung kingdom na ni God, no? Dapat yun ang isipin natin, no? At saka sabi naman dito sa 1 Chronicles chapter 28 verse 20, "David also said to Solomon his son, Be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God my God is with you. He will not fail you or forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished." Ito si King Solomon ay anak ni King David, no? Si King Solomon ang pumalit sa tatay niya, no, bilang king ng Israel, no. Noong natapos na yung termino ni David sa pagre-reign niya bilang king, ipinalit yung anak niya na si King Solomon. Bilang encouragement ni King David sa anak niya, sinabi niya na maging malakas daw yung anak niya at maging matapang para gawin yung mga ano man yung inata sa kanya na gawin niya, kasi noong term ni King Solomon, siya ang naatasan para mag-build ng temple ni God, no. Anong sabi ni King David dito? Huwag kang matakot at huwag kang madismaya, kasi ang Diyos ay kasama mo. Ang Diyos na Diyos ko ay kasama mo. Hindi kanya bibiguin at hindi kanya tatalikuran, di ba? Hindi kanya iiwanan, kasi ganun si God, no? Tatapusin ni God kung ano man yung umpisahan niya sa atin, tatapusin niya yun. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo tatalikuran, no? Sasamahan niya tayo, no, sa journey natin kung ano man yung inatas niya sa atin, no? Para sa atin na walang lakas ng loob or hindi nagtataglay ng courage,
Kailangan na nating taglayin ito guys, no? Kung gusto natin na magkaroon tayo ng personal growth, gusto natin na umangat tayo sa buhay natin, marating natin kung ano man yung destination na gusto natin sa buhay natin, no? Umpisa na nating i-practice itong courage na ito, no? Wala namang imposible guys, no? Humingi tayo ng tulong kay God para kung ano man yung mga takot natin sa buhay natin ay tulungan tayo ni God para ma-overcome natin yung mga takot natin at mapalitan ng courage, no? Para tulungan tayo ni God na ma-build up natin itong courage sa buhay natin para magkaroon din tayo ng progress katulad ng iba, no? Para maumpisahan din natin yung mga bagay na matagal na nating gustong umpisahan pero inuunahan tayo ng takot, no? Nagpapalipin tayo sa takot natin kaya hanggang ngayon, no, wala tayong nauumpisahan sa buhay natin, hindi natin nagagawa kung ano man yung gusto nating gawin kasi nga nauunahan na tayo ng takot, no? Na naging alipin na tayo ng takot, no? Nawawala yung courage natin, no? Kaya sana guys, no, magkaroon na talaga tayo ng courage para mag-step up tayo, para lumabas tayo sa comfort zone natin at mag-umpisa tayo ng mga panibagong bagay sa buhay natin, no? Walang imposible basta nandyan si God, basta humingi tayo ng guidance kay God, humingi tayo ng support, humingi tayo ng tulong kay God, no? Tutulungan tayo ni God, no? So, i-build up na natin yung courage natin, no? Paunti-unti, no? Hindi man agaran, pero unti-unti na mai-improve natin, unti-unti na madidevelop natin ito hanggang sa mabuo na talaga yung courage natin, no? So, yun lang naman guys yung aking maisi-share sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!